Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at umusigin ng iba. Sa gayo'y lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng damba ng sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po lahat at makinig sa homilya. Ang ating ebanghelyo ngayon ay karugtong pa rin ng ebanghelyo ng isang araw at kahapon. Naalala ninyo na si Jesus ay inimbitahan ng isang pariseyo para sa isang salo-salo. At doon, tinulugsa siya, inobserbahan nila dahil si Jesus ay hindi naghugas ng kamay, at marami na silang paratang. At si Jesus din ay nagsalita laban sa kanila. At nagdagdag pa si Jesus sa masasakit na pananalita dito sa ating ebanghelyo ngayong araw na tinatawag nating pharisaical mentality. Ano itong pharisaical mentality? Simple lang, yung pagkakaroon ng pananaw tulad ng pananaw ng mga pariseyo, ng pagiging parang ipokrito, yung hindi pagiging tapat at totoo. Ang sabi ni Jesus, nagtayo sila ng mga monumento para maalala nila mga propeta. Subalit ang nagpatay sa kanila ay ang kanilang mga magulang, mga ninuno. Nagtayo sila ng mga monumento para makabayad sa kanilang mga nagawang kasalanan. Subalit ang totoo, hindi pa rin sila nagbago. Ganun pa rin ang kanilang pag-uugali, hindi pa rin sila nakikinig sa utos at sa salita ng Diyos. Ang salita ni Jesus ay tanda ng pag-iisip ng Diyos. Sabi niya, magpapadala pa ako ng mga propeta, mga apostoles, pero ang iba sa kanila ay uusigin, katulad ng mga propetang pinatay na kanilang mga magulang. Uusigin ng mga apostoles at propetang ipadadala niya hanggang mamatay. At ang sinabi niya, hindi ito isang quotation mula sa lumang tipan o di kaya mababasa sa libro. Ang kanyang sinasabi ay tulad ng Diyos na para nakikipagkwentuhan sa tao na totoong mangyayari. Jesus basically saying na ang misyon ng simbahan ay konektado sa misyon ng mga propeta. Ganun din para sa kanyang mga tagasunod at mga alagad. Tulad ni Jesus, makakaranas sila ng maraming paghihirap. Si Jesus ay pahirapan papatayin sa kanilang mga kamay. Diba? Ang hirap-hirap sumunod kay Kristo. Tayo rin. Kapag tayo ay sumusunod kay Kristo, nakakaranas din tayo ng maraming hirap.
No, maraming pag-uusig. Sabi ni Jesus sa kayong mga scholars of the law, makonsensya sana kayo. Dadali ninyo ang inyong konsensya sa pagkamatay ni Abel hanggang kay Zacarias. At itong sinasabi nga, Jesus was referring to the history of martyrdom sa mga taong pinahirapan, pinatay, at ito rin ay pagdadaanan niya at ng kanyang mga alagad at tayo rin maaring pagdaanan natin. Merong final attack si Jesus against the scribes and Pharisees. Ito yung kanilang way of thinking and acting, yung kanilang pag-iintindi sa salita ng Diyos, parang sa kanila lang, parang walang karapatan ng isang ordinaryong tao. Parang sila lang ang may karapatang intindihin ang salita ng Diyos. Ito yung final attack niya. Yung mga may hirap, yung mga taong ordinaryo, lalong hindi nakapag-aral, parang walang kakayang malaman ang salita ng Diyos. And what is worse, yung pag-iintindi nila sa kautusan, nasa isip lang, subalit hindi isinasabuhay. In fact, sa Ebanghelyo ni Mateo, sabi ni Jesus, hinaharangan ninyong ang tao makapasok sa kaharian ng langit. Subalit kayo mismo ayaw ninyong pumasok. Ayaw ninyong papasukin ng mga taong gustong pumasok sa kaharian. At ito rin binanggit niya ngayon sa atin. Nang marinig ito ng mga Pariseo, lalo silang nagalit. Lalo silang nainis kay Jesus. Kaya gusto nilang siluin si Jesus. Tinatanong nila si Jesus sa harap ng mga tao, hoping that he would convict himself out from his mouth. Para sa kanila, kakaunti na lang. Naramdaman na malapit na lang mahuli si Jesus sa kanilang bitag. No? What they did not realize that Jesus is operating completely different from what they are thinking about. Ito yung sinasabi ni Jesus na bagong alak na hindi dapat ilagay sa lumang sisidlan ng balat. Mga kapatid, marami pa rin sa mga leader ng simbahan ay tulad ng mga Pariseo at Eskriba. Marami sa atin hindi sumusunod sa kautusan, sa tunay na diwa ng salita ng Diyos. O di kaya marami sa atin panlabas lang ang Kristyan. Hindi naman talaga interesado sa salita ng Diyos. Ang ating mga korap na leader, mga opisyal, matataas ang pinag-aralan, graduate ng Catholic universities, pero walang takot lumabag sa kautusan ng Diyos. Diba? Nangyayari pa rin sa atin ngayon. Tuloy San Pablo. Si San Pablo was trained as a Pharisee. Ang ganda ng sinabi niya sa ating unang pagbasa. Alam ni San Pablo na hinuhuli nila sa bitag si Jesus. Subalit parang naging manhid din siya sa umpisa. Pinahirapan at inusig pa rin niya ang mga mananampalataya kay Kristo. Pero nang mabigyan siya ng pagkakataon, nakita niyang ginagawa nila ay mali at hindi matuwid. Kaya maganda ang kanyang sinabi. No? Kinampiyanan niya ang mga Kristiyano at ang sabi pa niya sa ating unang pagbasa, si Jesus ay ang tunay na pinadala at anak ng Diyos. Ito rin ay para sa atin. Sa pagbabago ng ating pananaw, it can help us change the way we look at ourselves and the world. Sana makita natin ang ating sarili na minsan para din tayong mga Pariseo. Sana maisabuhay na natin ang salita ng Diyos na tunay nating makinig sa Ebanghelyo at marinig natin si Jesus na nangungusap sa atin lalo na sa banal na misa. At kung tatanggapin natin ang salita ni Jesus, mapapasa atin siya. Makakamtan natin ang awa ng Diyos at ang kaligtasan. Ang mensahe at hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayong Huwebes sa 28 linggo sa karaniwang panahon. Ang Diyos ay nagsasalita magpasa hanggang ngayon sa pamamagitan ng Ebanghelyo sa banal na misa.